Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Good evening po, sir. Dito sa Japan, ano na ngayon, gabing-gabi na. Ay, hindi pa naman. Alas 7, 1 hour lang naman ang difference natin from Manila to Japan. This is only 1 hour. So, are we good? Andito na lahat? Yung iba, papasok pa lang pero since medyo alam ko busy kayo, we cannot wait for the others. Anyway, recorded naman itong ating video, ating tawag ko na nga dito, final coaching na natin kasi this is going to be your this is the day that you really have to prepare yourselves and embark on the final journey, yung inyong exam, and then hanggang sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy magkakaroon na kayo ng inyong license. Okay, I'm looking for si Daryl, andito na. Okay, sa hanay ng mga visually impaired na mga kasamahan natin, no? Daryl, ikaw lang mag-isa, wala nang ibang wala kang ibang kasamahang BI na sasama? Wala na siguro, sir. Ako naman isa sa Jinsan, sir. Ay, ikaw na lang magre-relay. Hindi, joke. Ikaw na lang magre-relay. Anyway, before we proceed, let's have a moment of prayer. Tayo ay manalangin panandalian. Let's come before the presence of the Lord. Father, we praise you and we bless your name, Lord. We thank you so much for this time na pinagtipon mo sa amin, Panginoon. Lord, thank you so much. We commit to you the rest of this time. Lahat namin pong pag-uusap, karinawa, Panginoon, magkaroon po ng linaw at magkaroon po ng dagdag na kahandaan para sa bawat isa, para sa kanilang darating na pagsusulit ngayong maraming salamat. Ito ay aming panalangin. Magkaroon tayo ng open forum. If you have something to ask, pag-usapan natin. But for now, allow me to just give you things to parang reminder, no? Ito yung tawag nga natin kanina. This is now your final coaching para sa inyong exam. Lahat ng kailangan nyo malaman at mapaalalahanan kasi marami namang for the past few months naman natin na pag-usapan na yung iba yung i-discuss sa inyo sa ngayon, no? Sa inyong parang ating final coaching. Okay. So allow me to proceed sa ating slide. Traditionally sa AUSA, we always do this, no? Before sasalang sa exam yung mga estudyante natin, we do face-to-face. Nung araw face-to-face tayo, so we do a face-to-face final coaching and we discuss yung mga latest trends, latest development, and even tips, no? We discuss ang mga tips na kailangan papaghandaan ng mga estudyante, lalo na pagdating doon sa both sa written and oral practical examination. Then, kung ano yung mga do's and don'ts, no, when it comes to exam ng DOH. But the good news is, unahin kong good news, may bad news din naman, pero may good news. Ang good news is ito. Unlike before, kasi AUSA has been operating as a training institution accredited by DOH for almost 2010, 2025. Mag-ano na tayo? Ilang taon na? 25 years? Okay. So, 15 years, no? Tama? 10, 20, 25, 15. Have compared, so, ibig sabihin nun, how the DOH fared nung time na nung araw, sabi nga ng iba, nung alaw, nagkaroon tayo ng comparison. And lo and behold, ito yung sa tingin ko sa ilang dekada na pagkakaroon ng AUSA na involvement dito sa exam ng DOH, ito na yung dekada. Ito na yung panahon na medyo gumanda na yung takbo ng examination, no? Una sa lahat, tulad nung nabanggit ko na kamakailan sa iba sa inyo na yung exam unlike nung mga nakalipas na mga taon, minsan umaabot ng ilang buwan at even a year, no? Bago yung agwat ng written exam doon sa practical exam. Ganun yon, no? So ang tagal. And then yung result ganun din, no? It takes a lot of
shall I say, months, no, bago lalabas yung result, and then mag-o-taking, things like those. Pero ngayon, pasalamat tayo ngayon sa pamumuno ni Engineer Tan, yung ating butihing chairperson ng Committee of Examiners for Massage Therapy, kasi ang bilis, no? Ang pagitan ng written tsaka practical exam is ilang oras lang, no? Like sa exam ninyo, Monday written exam, and then may rest din na one day to check your papers, and then yun, Tuesday onwards, yun na yung practical exam. And then ang kagandahan nun, after a while lalabas na yung result, and then after then i-schedule ng DOH yung inyong oath-taking. Tsaka one thing, yung oath-taking hindi na masyado masalimuot di tulad nung araw. Kasi ang oath-taking nung araw, centralized, no? So people from Mindanao has to go to Manila if they want to have a face-to-face na oath-taking. Pero ngayon, dinidisguise na yun ng DOH, no? Kaya mapapansin nyo, virtual yung inyong oath-taking. No, ibig sabihin nun, hindi na kailangan gumastos pa ng malaki, no? Hindi na kayo kailangan pang, anong tawag niyan, magbiyahe ng malayo, kasi virtual, no? So ibig sabihin nun, pag schedule ng DOH na yung oath-taking, talagang manunumpa kayo sa harapan ng DOH through the Zoom, no? Tulad ng ginagawa natin. So there are so many beautiful development. Beautiful, I say beautiful kasi less ang stress, no? Less ang stress ng yung buong proseso ng pagkakaroon ng license. Ayun po 'yon. Okay, sa written examination, ang scenario ganito. 'Di ba in-announce naman ng DOH yung dadalhin nyo. So it was already there. Make sure that all that DOH has required of you to bring during the exam dadalhin nyo. So nandun na po yung pinag-usapan na yung pag-exam ninyo ng written. Just like ngayon, what you will be doing also sa inyong practical exam, ang inyong dapat tandaan yung schedule. No, if you notice, ang oras ng inyong pag-exam is ito naman ang isang innovation ng DOH. Hindi na po sila magsisimula ng inyong written exam ng alas 8 ng umaga. No? Napansin nyo ba 'yon? Ang inyong exam will start at exactly 1 p.m. and then hanggang 3 p.m. in the afternoon. So kung mapapansin nyo, 2 oras. At bakit 2 oras? Because you'll only be taking the exam with barely 100 questions. The same thing with what we're doing right now, no? Sinasali namin kayo ng 100 test item questions kasi yun naman ang sa DOH. Okay? So like what I said, 1 p.m. mag-start yung written exam, and then 3 p.m. matatapos. No? Kaya na to, no? Ito na yung sabi nga natin, ang kagandahan nito, hindi kayo talaga malilate kasi you have all the time in the morning to prepare para makarating kayo sa venue ng DOH sa inyong written examination. Now, the next thing that you need to do is to bring with you, which we will be discussing in a little while, yung inyong notice of admission or NOA. Okay. Ang NOA manggagaling sa DOH. Actually, yung NOA na yan, finil-upan ng AUSA doon sa Manila, and then sinurrender sa DOH, and then DOH ng pipirma for final was this verification, and then ibabalik yan sa institution, and then ipapadala sa mga estudyante. You have the NOA, yun yung hahanapin sa inyo bago pumasok doon sa venue. Yung atin pong Mindanao lang po, no, Zamboanga at Davao na mag-exam. So bitbitin nyo po yun, of course, i-print nyo po yung inyong NOA, and then bitbitin nyo doon sa examination. Okay, now, you have to always remember na wag nyong iwawala yung kopya ng inyong NOA. Bakit kamo po? Kasi yan din po ang inyong gagamitin sa inyong practical exam, at lalo tigit, yan din ang inyong kakailanganin kapag magki-claim na kayo, awa ng Diyos, ng inyong DOH massage license. Okay? So malinaw po yon, no? Para hindi lang ninyo maano, kasi I'm sure mayroon, di ba? Meron nila silang signature. So
maganda yon na mag-save kayo ng digital copy but just in case magka-problema, meron ka i-present. Pero what I'm saying here is yung inyong hard copy, bitbitin nyo po yan mula sa inyong written exam hanggang sa practical exam and even pagdating doon sa pagkiklaim ninyo ng inyong DOH massage license. Question, saan nyo, assuming awan ng Diyos, lahat kayo pumasa, saan nyo certificate of registration ng inyo po, okay? And by the way, hindi po kayo pwede mag-claim na inyong certificate of registration or yung inyong license ng DOH unless and until kayo ay nagkaroon po ng official na panunumpa. Kaya yung po mahalaga po na kayo umattend ng kung schedule po ng oath-taking ng DOH kasi yun po ang maging basis para ma-releasean po kayo ng inyo pong license. No oath-taking, no release of your massage license eventually. Okay? So, balik tayo dun sa unang tanong kanina, saan nyo i-claim? Huwag kayong mag-claim o huwag kayong magtatanong even sa AUSA kung kailan, saan makukuha yung inyo pong license. Kasi po, ang tanging makakaalam lang po niyan ay ang region na kung saan kayo ay nag-exam. Okay? For example, Zamboanga. So sa Zamboanga lang kayo magtatanong sa DOH Regional Office ng Zamboanga pertaining to your license. Yun po yun ha. Huwag kayo po magtatanong sa AUSA. Huwag niyo po akong kulitin kasi wala pa akong masasagot patungkol po sa pag-release po na inyo pong DOH massage license. Okay? So I hope that's very, very clear. Okay? Kaya lalo tigit, huwag kayong mag-claim doon sa huwag kayong mag-inquire doon sa health policy, sa HFSRB or sa Committee of Examiners for Massage Therapy kasi ang tangi po makakaalam, ulitin ko, na inyo pong lisensya ay ang regional office na kung saan kayo ay kumuha ng inyong exam. Okay, so tuloy tayo. Pagdating sa inyong, okay, assuming na kayo ay nakaset na po, and by the way, may tanong po pala kanina, ano po inyong susuotin? Hindi naman po binanggit ng DOH na ang written ay naka-scrub suit, pero sa inyong practical exam, naka-scrub suit. Tama po ba? Okay. So, ang tingin ko dyan, kasi kayo naman po ay required na mag-scrub suit sa inyong practical exam, ganun naman din po sa inyong written exam, mag-scrub suit na rin po kayo. Kasi, pag kinunan kayo ng picture, pag kinunan kayo ng litrato, kung kayo ay nakasibilyan, kayo ang maiiba. There were many things na nangyayari ngayon sa exam ng DOH na wherein you really have to be careful about. At yun nga po, tandaan po natin sa written examination, be careful lang po tayo kung ano po ang instruction po ng ating yun po, makikinig lang po tayo and then we just follow instructions very carefully. Although, like what I was saying kanina is technically medyo lenient na po ang DOH. No? Hindi na po sila kasing, sorry to say, to use the term, medyo sobrang higpit. No, nung araw kasi sobrang higpit. Ngayon medyo lenient po sila ng kaunti. Although pakiusap lang po, wag po nating aabusuhin po yung leniency po na iyan ng ating pong DOH. So 100 items and the passing score or the passing rate for 100 items sa inyong exam is 75. Alam naman po ninyo yan. And then tulad nung nabanggit na po natin, when it comes to the written examination, pakiusap po, wag po kayong nagmamadali. No, huwag kayong sumagot na para kayong nakipagkarirahan, no, kasi ang exam ng DOH ay hindi naman yung 100 items na yan is just yung 2 hours na yan is more than enough para kayo sumagot in a pacing na hindi masyado kayo nahaharas, hindi masyado kayo nagmamadali. Okay? So, ganun lang po yung gagawin po natin when it comes to the examination. Marami pa tayong pwedeng, later on, pag may mga tanong po kayo, may mga clarification, we will discuss into those things. Okay? Now, wag po kayong, pakiusap lang po uli, katulad nung nababanggit na po natin dati, wag lang po kayong, yes, Ems, you're raising your hand. I hope it's urgent. Opo? Yes, sir. Regarding po dun sa exam, sir, yung po exam is katulad din po ng mga quizzes natin or yung exam natin, or they have a different questionnaires. Okay. Ems,
Okay lang na tapusin ko lang yung presentation ko and then we will go proceed doon sa open forum ha, para dire-diretso kasi nawawala yung thought ko minsan for other mamaya hintayin nyo na lang po, I will answer those questions later on. Okay, so thank you for that. So like what I was saying kanina, wag kayong mag-attempt na mag-cheat. Yun lang po, no? Mahalaga po yun kasi po may mga hindi natin maiwasan, di ba? Yung iba kasi eager na magka-lisensya and hindi na paghanda, nag-i-scheme sila ng gumawa ng cheat sheet na sinasabi, no? Para mandaya. Huwag niyo pong gawin po 'yon. Pakiusap lang po. Okay? Ulitin ko. Ang exam ng DOH was never meant for college students or college graduates. So, essentially, ang exam ng DOH ay nakabatay po sa minimum requirement which is high school graduate. Kuha niyo po yon. Like what I've mentioned before, one of the beautiful thing that happened sa ilalim po ng pamumuno ni Engineer Tan na ating chairperson ng CEMT ngayon is yung kanilang exam sa ngayon sa mga nakalipas na mga last 2 years, 2 to 3 years, hindi po siya highly objective, no? Pag sinabing objective na exam kasi, ang mga tanong is halimbawa, yung halimbawa, who is the blah blah blah, yung what are the blah blah blah, yung naka-enumerate, yung mga naka multiple choice, yung mga ganon na ang tawag noon yung it's more on finding out kung ano yung inyong naalaala. Sa ngayon, ang exam ng DOH, lalo na sa written, ang exam ng DOH ay highly situational. Okay? Pag sinabing highly situational, ibig sabihin nun, mayroong isang statement, sasabihin yung itatanong ng DOH, and then you supply kung ano yung appropriate na masahe, bakit hindi yun dapat gawin, bakit ito ang dapat gawin, yung mga ganon. It's more on the application side. Nakuha niyo po yon? Although, mahalaga po na naintindihan po natin, halimbawa, ano bang meaning ng massage? Ano ba ang ibig sabihin ng, ano ba ang pagkakaiba ng wellness massage doon sa therapeutic massage? Mahalaga po yun, naintindihan po natin. Pero what I'm saying here is, you don't have to memorize these things. Ang importante lang na unawaan mo how to put into application bawat konteksto, bawat konsepto na pinag-aralan natin ayon sa manual na ipinagkaloob ng DOH. Nakuha niyo po yon? So, yun yung yun po yung diyan po papasok po yung kakayahan mag-isip. Ano ba ang nararapat gawin at hindi nararapat gawin patungkol sa isang sitwasyon? Meaning to say, katulad sinabi natin kanina, highly situational po ang exam ng DOH, no? Ibig sabihin may analysis, no? Mayroong pagsusuri. Yun po yung exam po ng DOH. Okay? Kaya ayun, kung maalaala niyo po uli, na nabanggit ko na sa inyo kamakailan sa ating pag-aaral na pag sumasagot na exam, tulad na sinabi na natin, wag kayong sasagot na tila parang ayaw yung bitawan yung isang item hanggat hindi niyo nasagot yung tanong. Okay? Ang ibig sabihin po nun you do the skimming or scanning, no? Magbabasa ka, pag binasa mo yung tanong, ibinigay na papel sa inyo, basahin nyo, dire-diretso yung babasahin po yon. Ngayon, habang nagbabasa kayo ng mga tanong, kung ano yung naisip ninyo na madaling sagutin o alam nyo yung sagot, exactly alam nyo yung sagot, sagutin nyo agad. Huwag kayong mag-spend ng time doon sa mga tanong na medyo mahirap sagutin. Or yun, tulad sinabi natin, merong kailangan ng pagsusuri na yon. No? What I'm saying here is skim nyo muna yung inyong test papers, hanapin nyo muna yung madali nyong alam nyong sagot, and then the second time around, pag binasa mo uli, dyan na yun, medyo mag-iisip ka na ng konti. Okay? Pero like what I'm saying again, kapag hindi nyo pa rin makuha yung sagot, huwag kayong tumagal doon sa isang item. Proceed pa rin kayo. Bakit po? Kasi minsan, kung kayo ay maingat,
yung mga sagot sa tanong na unang tanong, yung sagot sa unang tanong ay matatagpuan doon sa bandang huli, huling bahagi ng inyong test paper. Ayun po yon, no? And another thing, the purpose for doing that is para ma-build ng confidence sa inyo na marami na akong nasasagot na tama. Ganun po yun no? Nagkakaroon kayo ng na re-reinforce inyong confidence na marami na kayong nasasagot na tama. Okay? And then, panghuli, kapag talagang hindi nyo maalam kung anong isasagot sa isang item, sa isang tanong, at sinabi na ng inyong proctor, time's up, submit your papers, things like those, ibig sabihin po noon, magbablock na kayo ng inyong sagot. Huwag na kayo mag-isip, ibablock nyo na yung sagot ninyo. Halimbawa, favorite letter nyo is letter B, no? Lahat ng hindi nyo nasagot, isasagot mo ng letter B. The point there is, para lang matiyak ninyo na walang nasasayang na question. Kahit paano may na kayo nasasagot. Okay? So that's the typical way of taking the exam, no? Halimbawa, katulad ko, nag-PRC exam din ako as a teacher. Yun po yung training na binigay sa amin, skimming, and then yung you find the first, yung madaling sagutin, yung sunod medyo mahirap, at saka yung hindi nyo na maarok na inyong alimpatakan. Sabi nga ng iba, doon na kayo magbablock na inyo pong sagot. Okay? So that I hope that's clear. Ulitin ko po tulad sinabi ko kanina, huwag kayong magpapanik, huwag kayong magmamadali. And by the way, nakalimutan ko palang banggitin, at the day of your exam, ako ay nakikiusap. No? Ako ay nakikiusap, personal akong nakikiusap. Pagdating niyo po sa venue na exam, huwag na po kayong magbabasa. Or even, huwag kayong magpupuyat sa gabi for the exam the next day. Wag ninyong gawin po yon. Kasi po pagka pumasok po yung panic mode na sinasabi, talagang na kayo, maging tuliro na kayo, magpapanik na kayo, hindi na kayo makapag-isip ng maigi. Kaya ulitin ko po, on the day of the exam, or eve of the exam, the night before the exam, pahinga na po kayo, no? Kung pwede po, mag-relax na lang po kayo. Wag na po kayong mag-aaral, wag na kayo yung iba kasi napansin ko narinig ko yung mga estudyante weeks before the exam, hindi nag-aaral, hindi nila siniseryoso, marami silang mga pinagkakaabalahan. Pagdating na exam, the night before, nagpuyat, no, nagbasa hanggang alas 3 na madaling araw. Ang exam niya alas 8. O di ngarag, hindi ka papasa pagka ganon, no? Kailangan yung isip natin kalmado. Kailangan yung isip natin tayo, no, yung nasa positive mode tayo, no? Kaya mahalaga po 'yon na papanik, wag kayong magka-cramming, no? Yan yung term na madalas ginagamit, wag kayong magka-cramming, no? Ako nalulungkot minsan nung nasa Manila pa tayo. Pag tuwing exam, kami pumupunta at binibisita mga estudyante, nakikita namin yung mga ibang estudyante nandun sa mga ilalim ng puno, no, para makabuti, hawak-hawak yung mga notes, doon sila nagbabasa. Kaya ako like kong sinasabi sa mga estudyante, huwag kayong makihalubilo sa mga taong yaon. Kanina nagpapanik na yung mga taong yaon, no? Mahahawa lang kayo. At minsan naman may maglalabas sila ng mga kunwari, mga answer key ng DOH, no? At yun yung inaaral nila. Wag niyong gagawin po. Kasi po, ako po sa aking karanasan, ang exam ng DOH, sinisread po nila po yan at hindi po nare-recycle, no? Yung bago ngayon. Nung araw, pwede nilang gawin yun kasi may mga problema talaga nung araw. Pero ngayon po, huwag kayong maniwala doon sa minsan may kumakalat o minsan binibenta nila, ito yung exam ng DOH, ito yung may letterhead pa may logo pa ng DOH. Ano po yun? Scam po yun, ha? Huwag kayong maniniwala po doon. Kailangan po lumayo kayo sa mga taong ganon, huwag kayong makihalubilo sa kanila. Keep your mind at peace, and then yun yung inyong heart, inyong puso ninyo, na para hindi kayo magpapanik at hindi kayo matataranta. No? So, well, of course, bago ko makalimutan,
huwag niyong kalimutan yung prayer, no? Manalangin kayo, you ask God for guidance kasi wala namang maibibigay sa inyo ng wisdom, no, ng guidance maliban na lamang sa Panginoon. At makukuha niyo lamang po 'yan sa pamamagitan po ng panalangin. Okay? So, yun po yung ano po natin po dyan, ha? Kaya, ulitin ko po, ang exam ng DOH sa written ay hindi po yan kasing hirap na minsan pananakot na ibang tao sa inyo. Madali po yung exam ng DOH. Ang mahalaga lang po, yun yung kahandaan. At on the day of the exam, huwag magpapanik, huwag magkakram, and then ready po kayo for the yung gaganapin po na inyong mental work sa inyo po examination. Okay. Now, punta naman tayo doon sa aspeto po ng pagkain kasi minsan may problema po tayo doon, no, sa mga nag-exam. Matulog kayo na maaga, no, huwag kayong magpupuyat, and then pagising nyo sa umaga, of course, manalangin kayo. Pero kung kayo magbe-breakfast, ito naman po, no, tandaan nyo po lagi. May iba po kasi, either nagbe-breakfast or nag-o-overeat. Yan. Kasi dala ng panic na yun, di ba? Wala naman. Ako noon, nag-exam ako, talagang pagpapanik ka, hindi panic yun eh. Talagang magkakaroon ka ng anxiety, di ba? Kasi exam yan eh. At lalo na kung marami nakakaalam, mag-exam ka, yung kaba mo, yung takot mo, halo-halo na yan. Tama po ba? So yung iba, because of that kind of a feeling, yung iba ayaw nang kumain. No, ayaw nila mag-breakfast kasi gusto nila mag-fast sila for the written. Kapatid, huwag niyo pong gagawin po yan. Kasi ang mental work, kailangan po ninyo ng food sa inyong katawan para maka-function po yung inyong mental capacity, yung inyong kaisipan maka-function na maigi. On the other hand, huwag na naman po kayo mag-overeat, no? Yung iba naman dahil kinakabahan, na-stress, nagko-comfort food, no? Yung problema, maraming kinakain, no? Kaya pagdating ng exam, yun, no? Nagkakaroon na ng na-impacho na, nagkakaroon na ng pag-alburuto ng tiyan, no? Hindi mo na malaman kung anong nararamdaman mo. Kaya ang ibig sabihin po, ang rule of thumb is you only eat enough lang para lang magkaroon ng laman yung inyong tiyan, pero wag na wag kayong mag-overeat, no? Kung kayo naman may problema po sa kape, no, iba kasi pagka uminom ng kape, 'di ba? Merong ibang may effect sa ibang katawan ng tao, wag iwasan niyo po yung kape, no? Ibig sabihin po noon, just be careful with the food that you eat na hindi po maapektuhan po yung inyo pong exam, gawa na hindi na po ninyo maintindihan yung inyong tiyan. Okay? So, yun po yung rule of thumb natin po dyan, ha? Another thing, ito, totoong nangyayari po. Kasi minsan, di ba, merong iba sa atin, nakahiligan po nila, no? Nanonood sila ng mga commercial na may mga gamot na iniinom na nagpapatalas ng memory. Okay? Careful po tayo po dyan, ha? Kung kayo po ay magtitake ng mga ganon, sabi nga na iba, memory plus, mga ganon, nagpa-plug na ako, no? Wag niyo pong yung iba kasi, pag palapit na exam, sandamakmak namang iniinom na tableta o na mga capsule. Kapatid, delikado po yon. Okay? Pwede po niyong gawin po yon once a day, yung ganon. Pero wag niyo i-jump pack yun sa inyong katawan at inuminom na marami, thinking na makakatulong po sa husay po na inyong utak. Kahit na ano pong inom nyo ng mga memory tablet na yan, ng mga capsule na yan, kung hindi ka naman nagbabasa, hindi ka naman nagpa-practice, wala po yang silbi. Ulitin ko po, wala po yang silbi, no? Lalo na yung iba, kailangan nating kumain ng maraming broccoli, yung mga ganon, no? Kasi memory booster, yung mga ganon. Kapatid, anything that you do or anything that is too much is bad. Kaya iwasan po natin, ha, na mamaya ganoon din po, no, pati mani, no, pinag-initan po yung mani kasi nakakatulong daw yan, no, magkakaroon ka ng magandang memory. Yun naman po, no, sandamakmak na mani naman kinakain, so hindi po makakatulong. Okay, so I think that's very clear. Of course,
huwag niyo pong kalimutan maligo. No? Kailangan fresh na fresh yung katawan ninyo kasi po yan po malaking tulong po sa inyong examination. Okay? So, I think yun lang po ang maalala ko ngayon na mahalagang pag-isipan ninyo pagdating sa inyong written sa practical exam. Ano yung dapat ninyong paghandaan? No? Nawala yung iba kong slide kanina kaya hindi ko alam kung saan napunta. Anyway, meron naman tayong good news sa practical exam, by the way. Okay? Although, meron ding bad news. Ang good news sa practical exam, katulad ng nabanggit na natin, hindi sila masyado mahigpit. No? Hindi sila mahigpit kumpara nung araw na nakalimutan mo lang yung massage paraphernalia, bagsak ka na sa exam. Ganon yun, no? Pero ngayon, in fairness sa bagong komite, they always give a chance to people na kunwari may nakalimutan, nag-perform kayo, na maka-recover, no? So that's the key word. No, nagbibigay sila ng opportunity na maka-recover ka. O kaya minsan sasabihin sa inyo na, baka nakalimutan mo lang, mamaya balik ka uli sa akin para mag-exam. Or mamayang hapon o bukas sa umaga kasi kunwari umaga ka ngayon nag-exam, papaligin ka ng hapon, yung mga ganon. So, they give leeway. No? They give leeway. Kaya lang po, there is no excuse if you don't know and you don't memorize the 5 basic stroke manipulations. Ulitin ko po yun ha. Lalo na po sa mga ibang kasama natin na mga spa owners. Na minsan kasi yun doon tayo may problema. Pagka massage therapist for 5-10 years, ako hindi na ako kabado doon, no? Kasi nagagawa na kahit paano nagagawa na yun, na-perform na yun no? Ang danger lang nun kung kayo ay sasalang sa exam ng practical at hindi nyo pa kabisado yung strokes, yung variations, sub-variations ng effleurage, petrissage, friction, tapotment, and vibration. Okay? So, yun po yung problema natin po doon. Pero kung kabisado mo na yon, do not worry, huwag kayong mag-alala kasi po ang examiner hindi po siya mag-expect ng perfection. Hindi niya po kayo inaasahan na perfect tsaka flawless yung inyong presentation, no? In fact, I think narinig na sa akin na pag kayo nag-present, pwede kayo mag-present ng in vernacular, no? Kapag kunwari sa mga taga Zamboanga, nagkataon yung assessor mo, napansin mo, marunong siya mag-Chabacano. Pwede ka mag-Chabacano. Pwede ka magsalita sa dialect mo, no? Hindi ka sasawayin ng examiner sa sabihin, no, dapat English lang o Tagalog. Walang ganun. So you could speak vernacular. You could speak your own language in such a way na importante lang na iintindihan ka ng iyong assessor. Okay? So, ano yung mga dadalhin nyo? Paalala lang po dito sa ating slide. Number 1, paper bag. Wag kayo magdadala nung minsan bulky na mga bag ng ganon. Pwede na po yung paper bag, no? Kung saan mailalagay nyo po yung mga gamit. And then kung paper bag man, maglagay kayo ng yung pampabigat no sa ilalim para kung nadaanan na electric fan, hindi po lilipa rin po yung inyo pong paper bag. Okay. The next one is, bakit nawala siya? Ayun, tumalon. Okay, yung linen na dadalhin nyo po, garterize po yun ha, sa gilid. And then yung size niyan is, estimate nyo lang po yung single bed. Pero, heads up ko po kayo, kung sa hotel po dadalhin o gagawin po yung inyo pong exam, malamang sa malamang, magpiperform kayo sa kung anong available na kama doon sa hotel. No? Ayun lang yung napansin ko. Di tulad nung araw, talagang gagawa ng paraan yung komite na talagang mas stable yung gagamitin. Pero ngayon kamakailan hindi masyado sila ganun kahigpit. Kaya kung magdadala kayo ng linen, sa akin safe na yung mayroong garter sa gilid. Okay? Safe na yung may garter sa gilid. Just in case lang din nyo kakailanganin, at least andyan yan. No? Dala nyo po yung gamit. Okay? The next thing that you need to bring, 2 towels. At yung towel na yan, pakiusap. Huwag kayong magdadala ng lumang towel o yung towel na minsan pag ganun mo may butas sa gitna. No? Huwag niyong gagawin po yon. You have to invest
para sa inyong practical exam. Kaya bumili po kayo, mag-ipon po kayo para po sa 2 piraso lang naman ng mga towel na bago at medyo makapal-kapal. Kasi pag makapal, maganda siyang i-manage. Unlike kung bibili nyo po yung manipis, pag ni-roll nyo po, maglalaylay po ng ganon. No? So, maganda po yung medyo makapal. Okay? Yung stet naman po, kung manghiram kayo, tiyakin nyo po yung hiniram nyo po na gamit ng inyo pong sphygmomanometer ay workable o working. No? Huwag kayong magdadala ng minsan naman napansin ko nung araw, may bumibili diyan sa Bambang, 'di ba? Mura yung mga sphygmomanometer diyan. Minsan may mabibili kang 500 pesos. Oh, ang average na magandang price is mga naglalaro sa mga 1,500 to 2,000, pero mayroong 500. Ang nakakatakot kung sobrang mura yung bibilhin niyo pong sphygmomanometer, no? Yung inyo pong stethoscope sa sphygmomanometer, baka sa gitna ng inyong pag-perform bibigay po 'yan, no? Kaya yun po, hangga't maaari po bumili kayo ng medyo yung magagandang klase po. Okay? Dala kayo ng clipboard, ng pen, at yung forms. Yung forms naman po yan, I think meron naman kayo ng 3 forms, di po ba? Maalala niyo ba yung form natin? Yung number 1, client intake form, the SOAP form, and the post-massage form. In all honesty, hindi talaga nila binubusisi po yan. Pero maganda po may props kayo na ganun, no? Para just in case lang, presentable naman, makikita nyo po yung inyo pong mga form na yan. Pero tulad sinasabi natin, yung mga form ay guide lang po at huwag kayong magsusulat ng napakarami na mauubos na yung oras na yung kasusulat doon sa inyong mga forms. Okay? Just make sure that the salient points, yun lang yung pangalan perhaps, and then ano yung kanyang vital signs, yun lang yung mga ganun, no? Ano yung mga key areas na kailangan isulat, yun lang po. Huwag niyo na po isama yung mga birthday, huwag niyo na isama yung mga telephone numbers, no? Kasi medyo hahaba po yung inyong presentation. Okay? So, ayun po yung inyo pong paghandaan, and then what else do we have here? Dali ha. Ayan, yung alcohol. Yung alcohol po, wag kayong magdadala ng alcohol na 30% isopropyl. The standard alcohol to be used during the exam sa DOH is 70% isopropyl alcohol. Ulitin ko po, 70% isopropyl alcohol. At yung oil naman po, although wala naman silang hard and fast rules sa oil, ako mas gusto kong i-recommend na magdala kayo ng BCO. Huwag kayong magdadala ng yung mineral oil na katulad ng mga Johnson's baby oil, mga gano'n, no? Kasi wala po siyang nutritive value. Ang may nutritive value lamang po ay mga vegetable-based oil. Ayan po, at ang magandang halimbawa po dyan ay yung virgin coconut oil. Okay. So, what else? Digital thermometer. Okay. Kung sakali po, no, wala po kayong ang tawag po nun. Anyway, nalala ko kasi nung araw, 'di ba, yung malalaking laki at sobrang bigat, no? Yung mercury base. Wala na pong ganoon, ha. Huwag kayong magdadala po ng mercury base po na thermometer. Pwede po yung digital thermometer, pero kung kayo po yung magdadala po ng digital thermometer, make sure po ito ay bago po, no? Bago po yung battery na gagamitin niyo po. Naman po ang natin, rundown tayo sa inyong practical exam. Tulad sinabi po natin, yung mga pinag-usapan na natin na mga new spiel, di ba? May spiel naman kayo noon. Pagsimula, pag-knock ninyo, good morning sir, I'm examining number 001. Andito po ako upang kumuha ng oral and practical examination. Andito po ang aking examination permit. Andito po ang aking notice of admission, ang aking NOA, yung gano'n, no? So, you go through all this process. Kaya lang, ulitin ko, anything could happen inside the examination room. No? For example, may mga assessor tayo na pagka yung bandang huli na sa hapon, di ba? Minsan na yun, parang moody na yung inyong assessor. No? So, medyo makikakulitan na yon, no? So, kailangan po lagi kayo nakangiti, ha. Huwag kayong magsisimangot, no? O minsan naman, alam niyo po yung mga assessor,
Although, nung araw, very prominent po yung ganon. Prominent ba yung term? Yung mga ganong klase. Minsan kasi may mga assessor na na terror yung dating, no? Terror yung dating. Kaya pagka ganon yung assessor, wag yung sasabayan. Bakit? Kasi kayo examine kayo, sila examiner. Kaya pag nagsungit si assessor, hayaan mo siya magsungit. Basta ikaw, gawin mo yung trabaho mo. Huwag kang magpa-apekto doon sa behavior ng assessor. Kasi hindi nyo alam, tinitest din kasama yun sa inyong assessment eh. No? Okay ba yun? Oo. Huwag nyo ipe-personal. May iba kasi na may personal eh. Pag feeling lang, pinipersonal sila ng assessor. Kaya pagka nag-perform, nakasimangot na. Kapatid, hindi ka naman kilala ng assessor na yan eh. Di ba? Ewan ko lang ko. Pero kung may atraso ka sa kanya, kabahan ka talaga. Pero yung assessor natin, lalo na yung mga nasa Manila, di ba? Yung nasa province, yung assessor nasa Manila galing yan. Hindi naman kayo kilala yan. Ikaw nasa Manila naman, malamang sa malamang, hindi naman kayo magkakilala. No? Kami nga ng mga taga-training institution, hindi na nga namin kilala ngayon. Nung araw, katsukaran natin yung mga assessor. Ngayon, hindi na natin sila kilala. Kaya wag kayong magkaroon ng pakiramdam na pe-personalin kayo, kesyo ganito, kesyo ganyan. Okay? So, chill lang kayo. Pagka nagsungit siya, ngiti pa rin kayo. Isipin nyo lang, bahagi nyo ang kanyang assessment. Okay ba yon? Okay, wag kayong magdadabog ha. Minsan pag nagdadabog na yung mga estudyante, no? Yan. Huwag niyong gawin kasi pag ginawa niyo yon, ikes, no? Talagang wala na kayong pag-asa, hindi na kayo maging LMT. Okay ba yon? Okay, so ganun po yun ha. Ganun po yung dynamics na yan. Pagka naging too friendly naman yung assessor, mo din, no? Huwag ka masyadong mamaya, parang feeling mo, barkada na kayo, no? Ang tawag doon, may term yan, di ba? Yung feeling close, no? Pagka ganun, wag naman, no? So, kung ano man yung attempt ni assessor, dapat lagi kang naka-distansya, no? Kasi professional tayo na massage therapist, no? We don't indulge doon sa mga whims na pinapakita sa atin ng assessor. Pero at the end of the day, pasalamat tayo, pray tayo lagi kasi yung mga assessor natin ngayon ay mas mababait. Okay ba 'yon? Okay. So, basta kabisaduhin nyo lang 5-6 strokes ha. Yun lang. Ako, hindi na ako masyado kakaba. Yung pre-massage, may idea lang kayo. You can work it out. And the post-massage, okay na yun. Pero kasi almost mga 60 to 70% na inyong score ay manggagaling sa massage proper. Ito yung sa 5 basic stroke manipulation. Okay? So, there you are. Ayun. I think that covers everything when it comes to the practical examination. No? Oh, sige. Okay. So I think let's check kung mayroon pa akong pag-usapan. Mga do's and don'ts, nabanggit ko na kanina, no? I don't have to discuss this all over again. Basta yung mga pinag-usapan na natin kanina, ingat lang po tayo. Ito po. I'm giving you this an assignment. Although, hindi naman sila magtatanong. Pero, it pays to know these things because we are under the Department of Health. Tama po ba? No? Mamaya, tanungin kayo, sino mga Secretary of Health? Tapos, anga kayo. Ay, mahirap yun. No? Ano bang ibig sabihin ng HFSRB? Ayan, no? Health Facility Services Regulatory Bureau. Yung mga ganon. Sino bang head ng HFSRB? Yung mga ganon, no? So, sino bang head ng CEMT? Things like those. No? So, mahalaga yung mga bagay na dapat nating maintindihan, ha? Kasi baka maya mag-spot question yung mga examiner, hindi nyo alam kung sino yung Secretary of Health, yari tayo dyan. Okay? So, yun yung mga bagay na mga mahalagang, although hindi naman yan malamang itatanong, pero kung sakali lang, no? Sakali lang, at least ready po kayo, ha? Kasi pagka hindi nyo nasagot, ang sunod na tanong dyan, saan ka ba nag-aral? Ayan. Susunod tanong dyan, sino bang trainer mo? Ayari kayo dyan. Tapos sasabihin nyo, ang yabang nyo pa, si Sir Benji po. Ayari tayo dyan.
Benji, ano ba yung estudyante mo? Hindi nga kilala kung sinong chairman ng komite. O ano ibig sabihin ng CEMT? Eh, naku kapatid, kaibigan, wag nyo naman ganun ha. Okay. But before I forget nga pala, ganito po. Minsan lang po kasi, may mga tanong sila na hindi nyo masagot. That happens. Tama po ba? No? Meron lang akong tip. If and when, during the practical exam ito wala practical. If lang, kung sakali lang po, may tanong si assessor na hindi nyo alam yung sagot. Anong gagawin natin? Anong gagawin nyo? Hindi nyo alam. Hindi nyo naaral. No? Narinig nyo pero hindi nyo naaral. Hindi nyo alam yung sagot. Alam nyo ang pinaka-best na paraan? No, hindi ko na lang kayo tanungin ha. Kasi wala tayong oras. Ang best na paraan is if and when a question is being asked na hindi nyo alam yung sagot, no? Wag na wag kayong magkunwari. Minsan kasi may mga plastic, di ba? Ang palusot ng ibang mga nagkukunwari is sasabihin nila, "Sir, alam ko yung sagot ng tanong na yan eh. Alam ko yan. Kaso lang pagpasok ko sa examination room, nakalimutan ko." Parang lumalabas, kasalanan pa ng assessor. Please wag yung gawin po yun. No, the best thing to do is ganito. Pag hindi nyo talaga alam, aminin nyo hindi nyo alam. As simple as that. No? Huwag kayong magkunwari. Kasi, kung may isang tanong lang naman, alam naman ibabagsak ka, hindi mo nasagot yung isang tanong. Nakuha niyo po yun. Walang logic, no, na ibabagsak kayo. Ang maganda lang po doon is ganito. Pag hindi nyo talaga alam, because that really happens, sasabihin nyo sa assessor, "Sir, ma'am, sorry po, hindi ko po alam ang sagot." Okay? Huwag nyo idahilan yung AUSA, yung school. "Sir, sorry po, hindi po yan tinuro ni Sir Benji." Walang ganon. Aminin nyo lang po na hindi nyo alam, and then, you make a follow-up statement. Pasensya na po, pero if I have time, alamin ko po yung sagot, and then, kung pwede po, babalik ako mamaya para sabihin po sa inyo yung tumpak na sagot sa tanong mo. Nakuha nyo po yun? What I'm trying to show here is, kayo po ay, number one, humble enough to admit you don't know. Malaking bagay yan sa assessor no? Kasi yung madali niya mapansin pagka nagkukunwari ka no? Yung false humility na sinasabi. Wag niyo gawin 'yon. Ano 'yon? Ano yung term? Yung behavior po sir ng isang masus. Oo. Yung behavior natin, no? So, wag natin gawin po 'yon. Aminin natin, hindi natin alam, and then sabihin natin sa kanya, we will make an effort para alamin. No? And then, kung may time, babalik ka para sabihin. Ganun lang. Pero wag na yung minsan kasi, mayroong iba, paikot-ikot na, tatalon-talunan, tumutulo na yung laway, hindi na alam kung anong gagawin. Huwag kayong magpapanik kapatid, isang tanong lang po yan eh. Wag na yung yung iba paikot-ikot na, gumaganon-ganon na sa laylayan ng kanyang scrub suit, no? Hindi na tapos nakatingin sa kesame, ng ganon. Wag, kapatid, lang yon, minor issue lang po yan ha. Sabi nga ng iba, do not make a minor issue a major one, no? Make, tawag nun? Basta ganun yon. Yung mga bagay na yon, wag niyong palakihin at wag kayong maging OA. Okay. So I think that covers what I would like to say for today. Yan, I will now open. Let me check pa kung baka meron akong nakalimutan na slide dito ha. I think, ayan, nasa open forum na tayo ha. So, I now open the floor for questions and clarifications. Baka may mga tanong kayo. Please feel free to ask kung ano po yung mga gusto pa ninyong malinawan para sa inyong exam by Monday. Go ahead, sino mauna? Pwede na po kayo mag-unmute. Yes, yung tanong ko po kanina, sir. Ano yes, yun? sir, yung tanong ko po, yung regarding the questions sa exam. Yung bang mga pinag-aralan natin through mga exams, yun din po ba yun? Or there's another questionnaires? Okay. Ganito ha. Before I answer that question, Ames, that's a beautiful question actually. Huwag kayong mag-isip o huwag kayong mag-attempt
na mag-memorize ng binigay sa inyo na test questions. Ulitin ko, huwag kayong mag-attempt na mag-memorize ng test questions. Kasi pag ginawa nyo po yan, suicide po yan. Okay? Bakit po? Walang tanong ang DOH na nire-recycle. Ulitin ko po ha, hindi sila nagre-recycle ng tanong. Lalo na kung situational. Diba? Hindi na nila nire-recycle yung mga ganun tanong. Pag situational lalo tigit. No? Kaya, to give you an example, nung araw nang ako'y nagre-review para sa LMT, katulad nyo, mayroon akong classmate. Pag kami nag-quiz o nag-exam, laging perfect. Walang patawad siya, no? Or kung hindi naman perfect, mga 95, 96, yun ang score niya. Bakit kamo? Ay, hindi ko alam pala nung araw na, hindi ko alam. Pero pagdating na exam ng DOH, bagsak. Akala namin mag-top siya eh. No, bakit kamo? Kasi, yun, nagkaroon siya ng access ng mga questions, minimorize niya yung questions. Ayun, nasagot niya yung questions, kaya lang po pagdating sa actual ng DOH, hindi naman yun lumabas. So, ang sagot ko sa tanong ni Ames, ganito. Huwag kayong mag-isip o huwag kayong mag-focus sa question. Mag-focus kayo doon sa mga diniscuss natin na mga konsepto, na mga yun nga, yung situational, yung mga application, things like those, no? Mahalaga na may mga idea kayo na mga major na mga konseptong pinag-usapan, pero huwag kayong mag-attempt na mag-memorize. Okay, lalo tigit pagdating sa test question. Kaya ang sagot ko sa tanong mo, Ems, hindi nagre-recycle ang DOH ng mga test questions. Okay, I hope that's clear. Okay, did I answer your question, Ems? Nasagot ko? Yes, sir. As we can review po, para po alam din namin kung ano yung re-reviewin namin. Opo, like I said kanina, 80% ng last exam na nag-exam when was last year, they told me, sir, lahat po halos situational. No? Halos situational. Halimbawa, example lang po, di ba? Very classic example. Si Pedro umakyat sa puno ng mangga, nalaglag, sumakit yung balakang, kinagabihan di po siya nakatulog. Ano ang masahe dapat sa kanya? Bakit hindi siya dapat bigyan ng ganitong masahe? Bakit ganun agad ang mga sunod-sunod na tanong? No, situational, ulitin ko po, situational, kaya dapat i-analyze nyo lagi. Saan angkop ang eplurage? Saan angkop ang petrisage? Saan angkop at hindi pwedeng gawin ang masahe sa isang tao na mayroon pong condition po ng diabetes? Yung mga ganon. So, application lagi. So, nakasentro tayo sa application ng ating pagmamasahe doon patungkol sa pag-alleviate, sa pagtulong doon sa ating client na mayroong certain condition na kailangan po ng pagmamasahe. Yung ganon, no? So, to make things to put it simply is nasa practical side po yung inyo pong practical exam or even the written exam, no? How you apply the learnings you have pertaining to massage. Okay? Okay yun, Ems? Thank you, sir. Okay, sige po. Do you have any other question before we end? Our time check is 8 o'clock now. 7 o'clock na sa inyo sa Pinas. Meron pa bang clarification? And before I... Sir, excuse me. Yes, yeah, Christian. Si May. Yes, May, go ahead. Regarding doon sa name ko, sir, na wrong spelling doon sa list po ng examinees, kailangan, sir, magdala pa ba ako ng certificate of 1 year? Hindi, doon mo na lang sabihin. Pero paano ko siya correct? Oo. Hindi naman yung life and death na issue eh. Ang lang naman doon, bakit mayroong typographical error. In fact, sa totoo lang po, sa listening nyo, mapansin nyo po, may mga naisingit nga din sa AUSA na hindi natin estudyante. Yung mga ganon. So, mga typo error lang po yan. Yun lang po, the best thing you do is, kung mayroon kang photocopy ng totoong yung ID mo, yun pakita mo lang, sabi mo ito po yung totoo pong pangalan at ito po actually wala namang problema doon yung pinablish namin sa di ba, yung endorse namin. Doon lang nagka-problema sa pag-process nila ng pangalan. Okay ba 'yon?
Okay. Di ba sir, Thank you, sir. documents na po doon, sir? May mga documents kami doon. Kaya yun din isang patunay, di ba? Opo. Nandun na po yun. Ano lang po, mention nyo lang na may konting error lang po. No? Importante po yun. May tanong dito, sir, yung certificate from AUSA need pa ba to present? No need. No, wag kayong mamaya magdala kayo ng sandamakmak na mga documents na inyo pong materials sa exam. Wag na. Ang inyo lang pong bibit-bitin tulad ng sinabi po ni Engineer Tan is yung notice of admission. Yun lang po, magdala ng ballpen, meron parang, di ba, may envelope pa silang hinihingi, things like those. Wag na kayo magdadala ng mga certification. For as long as nandun yung pangalan ninyo, ayun na yun. Good as, goods na yun, sabi nga na iba, goods na yun. Okay? Remind ko lang po, wala po, tulad na banggit natin, lahat po ng document na sinabit kay DOH, kanila na po yun ha. Wag na kayong umasa na babalik yun sa inyo. Kaya po, photocopy, certified true copy yung hinihingi ng DOH. Okay, so I think I just need si Barbs. Barbie? Sorry. Ano, Ems? Lastly, sir, question ko po. Sir, kailan po namin makukuha yung certificate from AUSA? Yung inyong certificate of completion nasa DOH. Okay? Nasa DOH po. Hindi po kayo papayagan ma-exam kung wala po kayong certificate of completion. Now, if you want to have a copy, I can send you a digital copy. Pero like what I said, wag niyo muna akong i-bother tungkol doon hanggat hindi pa kayo nakapag-exam. But if you want to have a copy ng certificate of completion, digital copy will do. No? Kung gusto niyo naman po na hard copy, well, you have to think about the cost, no? Kasi may printing cost na yan, may LBC cost na yan. At saka wag niyong hingin sa akin while I'm here in Japan. No? Kasi po, sobrang mahal po magpadala ng document coming from Japan. Unless you're willing to pay hundreds, no? Kasi sobrang mahal po dito. But, yun nga po, tulad sinabi ko po, hindi po kayo pwede ma-exam sa DOH kung wala po kayong certificate of completion. Pero yung pong kopya na yun, pinadala namin sa DOH kasi part po yan ng requirement. But if in case you need a copy, personal copy, you let me know, PM nyo ako, pero patapusin nyo muna exam, then saka natin pag-usapan yung mga bagay patungkol doon. But the only thing I can give you right now while I'm still in Tokyo, in Osaka, is a digital copy. Ayun po. Okay? Sige po. Si Barbie. Oh, yes. Barbie, go ahead. Hello, sir. Good evening po. Sir, Opo. gusto ko lang pong malaman ulit. Sa Luzon ko kasi is July 14 yung exam. And Opo. then pag nakapasa po, kailan po malalaman kung kailan ka magpa-practical? The next day po ba or after 2 days? Ganun? Yeah. Monday is the exam. Tama? Written. Yes po. Tuesday is the time they will check your papers. Which Yes means po. walang activity. Pag Wednesday, doon na yung magsimula yung practical exam. Wednesday, Thursday, Friday. Okay po, sir. Para Ngayon- malaman po kung hanggang ngayon- kailan ako sa Manila. Oo. Ngayon po, kung kayo po ay nasa malayong area at nakikiusap na pwedeng umuwi ka na maaga, pwede nyo lang pakiusapan yung assessor. Sabihin mo, ma'am, galing pa po ako sa Batanes at kailangan ko pong umuwi po doon at ako po'y ikakasal, yung mga ganon. Yan ka naman, na ikaw mauuna, no? Yung mga ganon. Oo. Basta, ngitian mo lang yung assessor, no? Huwag kang harap sa Opo, sir. kanya kasi mangot kasi pag ganon, hindi ka papansinin. Ngitian mo lang siya, no? Ay, Yes po. ma'am, yung ganon. Okay? So, yun pwede po, pakiusapan nyo lang po kung urgent na kailangan yung makauwi agad, no? Kasi yun nga, alam ko naman, pagka tumawag kayo ilang araw, magastos na yun eh, no? Lalo kung nasa hotel kayo mag-stay. Opo, sir. Sige po. Sir, any idea po kung nakapunta na kayo sa venue ng yung Axia Hotel po? Actually, sa totoong buhay, ngayon ko lang narinig yun eh. Sige po. Okay, sir. Oo. Thank you po. By the way, that's a good question nga pala ha. Please, nakikiusap si Sir Benji nyo, visit the place
kung saan kayo may exam a day before, ha? Huwag Kaya kayo, nga po, sir. pumunta kayo doon, kunwari, ano ba ngayon, Monday. Sunday pa lang, bisitahin nyo na yung lugar. Tapos tanungin nyo na yung mga empleyado doon, saan ba yung exam ng DOH? Para lang mabisualize na agad, no? Kasi pagka hindi nyo mabisualize, laki yung kabayon eh. No? Kasi the same thing sa practical. Yes po. Pakiusapan nyo yung sir, saan kaya kami magpa-practical exam? Yung mga gano'n. No? So, dito, bubuksan yung room, makikita nyo na, ito pala yung setup. Yung gano'n. Mostly po ba, sir, yung venue ng written exam and practical is the same po? Hindi po. But the same venue, pero yung hallway kasi ang written, di ba? Lahat kayo nandun. Okay. Sige po. Nakaputi kayong lahat, no? Naka-scrub suit kayong lahat. Pero pagdating sa practical exam, kanya-kanya na yun eh. Nasa room na kayo ng ganun. Oo. Okay. But the same sa Axia ba yun? No, sa Axia pa rin yun. O sa Davao naman, sa Apo View Hotel. Kung nasa ka naman yung ganun, ha? Okay. Yes po. Thank you so much, sir. Ulitin ko po, ha? A day before, bisitahin nyo po yung venue para at least ma-visualize nyo po at alam nyo po kung ano ipag-pray ninyo. Mahirap mag-pray na hindi nyo alam kung ano yung ipag-pray ninyo. Yun. So, visit the place. Agahan nyo, bisitahin nyo para medyo kalmado na kayo. Ito pala yung venue. So, matansya nyo yung travel time. No? Although, ang inyong written naman, di ba, sa hapon naman, so, hindi kayo talaga maliligaw nun. But wag lang kayo malilate. Pakiusap, ha? Sige po. Okay. So, yeah. Do you have one last question before we go? Before we leave? Ayan, sino tong si Infinix? I like your name, Infinix. Infinix, go ahead. Sino tong? Sir, good evening po. Si Opo. Rachel po to, sir. Ay, Rachel. Infinix pang go ahead. So sa VI, mostly sa VI kasi sir, merong yung dictator. Gabasa ng question pag written Reader, exam. wag dictator. Sagwa ng pakinggan dictator. Reader pala. Joke lang. Reader. Ay ka ng sabay Sige. din po ba sa mga cited, sir? Kahit Opo. may reader VI? Opo. Ang cited dito na side kunwari. Normally sa dulo nandoon yung mga visual impaired. Ay, okay po. Meron lang akong sekreto sa sa mga visual impaired. Atin lang to, ha. Oo. Ang dadalhin nyo, i-mute na lang kita. Ang dadalhin nyo na inyong reader, ha, yung may alam, ha. Huwag kayong magdadala ng reader na aanga-anga. Mamaya pati spelling o hindi niya alam. Yung dadalhin yung reader yung may alam. Hindi ko sinasabing dalhin nyo na reader LMT, pero magdadala kayo ng reader na may alam. Ibig sabihin noon, marunong siyang magsulat at umintindi. Yung ganon. Pero at the end of the day, dapat ikaw na visual impaired, ikaw magbibigay ng guidance dun sa reader mo kung ano isasagot mo. Yung ganon, ha? Huwag niyong dayain. Huwag niyong dayain. Anyway, so, ayun, Infinix. Daryl, may tanong ka? Ito si Daryl, isang magiting natin na visually impaired from Jensen. Sir, nakipangutana, sir? May tanong ka? Walang, sir. Kinsa mag-volunteer magkuha sa NOAA sa taga Manila? Ay, ikaw na mag-volunteer? Kinsa mag-concert ba? Samtang naminaw pa sila, sir. Kasi na mag-volunteer dahil. Sige. Hindi ko alam kung si Sam willing siya mag-volunteer. Or sino ba diyan ang willing mag-volunteer, no? PM nyo lang ako mamaya. Kasi walang gumagalaw eh. Oo. Lang naman, kukunin lang naman doon, tapos i-scan nyo lang, send nyo sa group chat. Yun lang po yun. Okay, so Daryl, wag ka mag-alala, magkakaroon din tayo niyan. Magkakaroon ng problema. Okay, sir, no problem. Salamat, sir. Okay, salamat. Okay, sige po. So, yan. Okay, so I think wala na tayo. Sige po. So kung wala nang tanong, wala nang clarification, I think we are all set. Like what I said, keep always trust the Lord, trust God.
that He will guide you, and of course, kung ano man yung mga natutunan ninyo, huwag niyong sayangin. Ano po? Huwag kayong magpapanik on the day of the exam. Relax lang kayo, kalma lang kayo, chill, no? Chill lang kayo during the exam. Huwag niyong piliing maharas, no? Kaya alam ko naman ipapasa nyo to no? Kasi medyo mahaba-haba yung preparation nyo. Yung Davao natin last year, both written and practical exam, kahit na yung blind, no, visually impaired, walang bumagsak. And I hope and pray that in this batch, wala sa inyong babagsak. Wag lang kayong mag-isip na bumagsak. Wag niyo ipangarap bumagsak. Just pray and hold on to the promise ng Panginoon na if you ask anything in His name, He will give it to you. No? Yan yon. Yan lang yung panghawakan po natin, no? At you just give your best, and I think that is all. Okay? Sige po. So, maraming salamat. Che, may tanong ka? Si Che, yung ating masugid na volunteer sa Jensa, no? Sa yung talagang hanggang sa ngayon inaraw-araw nila yung pagpa-practice, no? Kasama yung mga visually impaired. Ayan. Che, may tanong ka before we go? Okay na kayo sa Davao? Kasi magbabiyahe pa sila from Jensen to Davao to take the exam. Okay na, Che? Opo. Bali, actually, sir, kuan na nako niya sila, sir, gisital na nako na sila tanan. Since pagkatungog nila sa... Magtagalog ka kasi hindi ka maintindihan ng iba. Oo. Okay, sige. Sige po, since natanggap namin yung schedule ng exams, so gisital na nako na sila, gisital na yan sila, sir, dito sa Jensen, from Jensen to Davao. If ever my time or masagot ko yung mga consideration sa kuan, hatid ko sila papuntang Davao po. Yan. Okay, bigyan natin ng 2 bagsak si Che. Ayan, no? So, maraming salamat, Che. Talagang siya yung kanyang heart, no, sa mga kapwa niya na mga visually impaired, nandoon, no? So, bahala na, no? Sabi sa Ilocano, Diyos ti Agngina, no? Diyos nang bahala sa iyo. Siya na magpapakita sa iyo. Okay, sige po. So, maraming salamat. Thank you for your time, and let's continue hoping and praying. And I expect the best from you. Alam ko ipapasa niyo po ito. Lahat po kayo from the written to the practical. Walang malalaglag sa inyo. I hope we have the same heart na talagang you will give your best. And then, ayun nga po, you take heed lahat ng ating pinag-usapan, mga tips, mga do's and don'ts na binanggit natin kanina. Okay, sige po. Maraming salamat po muli. Signing out na po tayo mula sa Japan, sa Osaka, Japan. Ano pang sasabihin ko? Hindi ko pwedeng sabihin sayonara, no? Jamatane, no? Ibig sabihin noon, magkikita pa tayo uli. Jamatane, arigatou gozaimasu. Hi. God bless, sir. God bless. God bless. Dagang salamat. Maraming salamat. Good luck sa atin lahat. Ibig sabihin nun, Adja. Adja. Yeah. Good luck. And good luck. All the best. All the best. God bless. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, bye. Jamatane. Arigato. Bye, sir. Thank you po. Konbanwa.